day in my life as a Cordapia na mukhang pera dito sa bansa ng mga singkit ang mga mata. Ngayong araw nga mga Martes ang aking appointment para sa aking UK visa puntang London. So, ngayon nagagayak na nga ako kasi ang aking appointment is 9:50 to 10 o'clock. So, ngayon nag-ready na ako para medyo maaga ako. Wala pa nga pala akong tulog mga Martes kasi nagpunta ngayong umaga ang mga amo ko sa Thailand. Kaya ngayong umaga din ako, pag alis nila ngayong umaga din ako pupunta sa aking appointment. At saka bukas, day off ko din Martes. So ayan mga Martes, nagagayak na ako para medyo maaga ako sa aking appointment kasi yung lugar na pagkukuhanan ko ng visa, hindi ko pa alam, binigyan lang ako ng, meron ng address appointment, pero hindi ko pa alam kung saan ko hahanapin yung address na yan. So ayan, pero meron na akong idea kasi kung saan siya mas malapit na MTR station. So ayun, tara, samahan niyo ako mga Martes at hanapin ko pa yung address. Pero dito sa Hong Kong hindi ka naman mag-aalala kasi madali lang ang biyahe at madali lang hanapin yung mga address basta meron ka lang address. At saka dapat alam mo rin kung paano pumunta. Dapat yung marunong ka rin magpunta sa mga address kasi minsan kasi kahit bigyan ka ng address pag hindi mo talaga alam paano pumunta, mahihirapan ka. So ako naman, hindi naman ako masyado nahirapan. At saka kahit saan ka naman ako pumunta dito sa Hong Kong, madali lang. Kasi mabilis lang ako maka-catch up sa mga address. So ayan mga Martes, nandito na ako sa Fortress Station. At mag-i-exit ako sa exit A. So ayan. Exit A, malapit lang kasi doon lang mismo paglabas mo sa MTR. Tatawid ka lang. At saka ito na nga pala pa-exit na pala ako. Dito. Ang haba nga pala ng dito, escalator mga Martes. Ayan, paakyat na ako. Napakadali talaga ng biyahe dito sa Hong Kong mga Martes. Basta gamitin mo lang din yung utak mo kung paano ang pag-biyahe-biyahe or paano pumunta sa mga address na pupunta mo. So, nandito nga ako sa Electric Road and then pagkalabas ko ng MTR, tumawid lang ako din. Kumaliwa lang ako dyan sa AIA. Yan sa mga gusto mag-apply ng visa papuntang iba-ibang lugar. Kasi nandyan lahat sa Japan, Canada, Saudi, sa Norway. Nandyan lahat, Iceland, sa Ireland, at saka sa New Zealand. Kung gusto mo mag-apply, nandyan lahat. Sa 7th floor. Yan. So, hindi ka mahihirapan. Nasa nga pala siya sa Liman Center yata yun. 169 Electric Road. Ayan. Diyan na. Pag makita mo yung EIA na yan, yung Electric Road na yan. Tapos, yan. Diretso lang yan. Yung na yan. Yan yung building na nakita ko. Ayan. Yan yung mismo yung building ng mga visa application. Sa 7th floor. Ayan lang siya yung lang siya, yung linya lang ng AIA. Tapos may makita ka dyan na Shell station. So ayan, tawid ka lang sa AIA. Tapos diretso ka na, kaliwa ka na. Ayan lang. Yan lang yung building yung mataas na kulay blue na yan. So ayan, diretsoin mo lang. Nandyan na. Napakadali lang. Hindi ko pa nga alam to address na to. Pero ginawan ko ng paraan kung paano ko pupuntahan ng hindi na ako makahagilap. So, nag-research din ako kung paano pumunta. Kaya, madali lang sa akin yan. Diretso ka lang dyan. Tapos, meron ng Shell station, gas station dyan. So, ayan mga Martes, malapit na tayo. Ayan na yung Shell gas station. Tapos, sa tabi na yan, ayan na yung building na yan. Kulay blue yung mga glass.
Shell Station. Ayan. And then sa tabi niya, ayan na yung building. Napakadali lang. Bakit na nga pala ako niya sa taas, mga Marstes. Kaso masyado maaga yung ano ko, pagdating ko niyan. Alas 9 pa lang, and then ang appointment ko is 9:50. Kaya sabi ko, kaysa mag-antay ako sa taas, bumaba na lang ako kasi sa taas medyo mainit ka kasi nakapanlamig ako yung suot. Medyo mainit sa taas. Kaya bumaba ako at doon na rin ako nagtambay muna sa baba. Kasi malamig sa labas. So ayan na yan, yan na yung building na yan. Ayan, 169 Electric Road. Ayan na. O, ito na tayo, nakarating na. Dali lang talaga mga Marstes. So ito yung building ng UK Embassy. So ayan, Yan, pasok tayo. pumasok na nga pala ako. Punta tayo sa elevator. Napakalinis sa loob. Then, nandyan yung elevator. At umakyat na nga din ako dyan sa... Yeah, I'm a little bit early. Yeah, you can come 15 Ayun, minutes umakyat na nga din before ako dyan sa... on time. Okay, Seventh floor. And come back later. okay, I can come back. Yeah, you can wait at the lift lobby. At to go to, Nakita ko na sa... I have to go down. Yeah, you can wait at the lift lobby or come back later. Okay, I'll go down. Thank you so much. 9:50 ka pa, so masyado pumaga. Sabi niya, magantay ka na lang muna dito. Sabi ko, sige, baba na lang ako. Doon ako sa baba magantay. Somehow, is there toilet here? Select the toilet cup. Ah, Okay. where's the toilet? Hindi ko napansin yung camera ko Thank you so much. nakatutok pala sa sahig. At nagtanong nga ako dyan kung mayroong CR at ako'y naiihi na at alam mo na, kasi pag umalis ako ng bahay, busog na busog ako, kumain ako ng breakfast ng kanin at saka ulam na busog ako pag alis ko ng bahay. Kaya sabi ko, mayroong bang CR dito? Tinuro sa akin kanya. Ayan, kung hingi ka doon ng card daw ng CR, ayan, yun kasi ako. Napakalinis ng CR dyan mga Marstes. Maaga ako sa Pero naka-ano na rin ako dyan, naka-successful yung pag-CR ko. Ang hirap nga pala pagka nasa labas ka tapos yung nasi-CR ka, ay naku. Buti na lang dito sa Hong Kong, kahit saan ka pumunta, madali lang maghanap ng CR. At mga MTR station mayroong mga CR. So ayan na nga. Yan. Bumaba na muna ako mga Marstes. Doon ako tumambay sa labas. Ayan na. Nakababa na nga pala ako. And then, tambay muna sa labas. Mga ano din ako nakatambay sa labas. Mga 40 minutes din. Kasi 9:40 umakyat na ako. Ayan. Diyan muna ako tumambay. O, umupo muna ako dyan. So, ayan. Nag-unat-unat nga muna ako ng aking mga buto-buto mga Marstes. At hindi na nagagalaw masyado. Puro na lang, kinakalawang na nga yata. Puro na lang trabaho. So, ayan, habang nag-aantay nga ako ng aking oras, ayan. Nag-exercise muna ako dyan. Nag-unat-unat muna ng mga buto-buto. Dami nga mga Marstes ng mga dumadaan. Minsan nagtitingin na sila pero wala akong pakialam. Patay Malaysia lang mga Marstes. Kahit maraming dumadaan mga singkit ang mata. Okay lang yan. Dito sa Hong Kong walang pakialaman. So ayan nga sila. At meron nga dumaan dyan na Pinay. Dadaan sana siya sa harapan ko. So natawa siya nung nakita niya akong nagbibideo. Ayan na nga mga Marstes. So ayun na nga mga Marstes. Nung mga 9:40 na umakyat na ako kasi malapit na ang aking appointment. So napakalinis nga ng lobby dito mga Marstes. Grabe, ang linis na mabango. So ayan, sa 7th floor nga tayo. At ito nga pala mga Marstes. Pwede ka mag-apply kung saan ka gusto mag-apply. Nandito yung mga visa application. Canada, Japan, New Zealand. Meron din silang Saudi, Finland, Iceland, Croatia. Croatia ba yan? Iceland, Malta, Norway. And then,
So, nandito na ako sa loob mga Marstes at chinecheck na yung aking mga papers. So, ayan, napaka-smooth lang talaga ng process ng visa dito sa Hong Kong mga Marstes. Kasi talagang hands-on yung mga staff nila. So, ayan na nga mga Marstes. So, mabilis lang. Napakabilis lang ang processing. Mga ilang minutes lang ako sa loob and then siguro mga ano din ako sa loob. Mga 40 minutes lang. Medyo natagalan lang sa pag-check ng mga papers kasi kailangan talaga na ma-check na mabuti kung kompleto yung mga papeles. Doon lang medyo natagalan ng konti kasi ang dami talaga mga papers. Kasi hindi basta-basta yung mag-apply ka ng UK, London, kailangan kompleto ka ng mga papeles. So ayun na, habang palabas na ako ng building, pagtawid ko, nadaanan ko nga pala itong flower shop. Ayun, gaganda ng mga orchids, mga Marstes. Meron din silang mga, ayan, mga parang sili yata ito mga Marstes. Parang sili siya tingnan. Ang bunga niya parang sili or halaman na parang sili ang bunga. Ang ganda niya mga Marstes. So ito na nga, napakalapit lang sa MTR station sa Fortress Station. Ayan lang. Yan yung AIA na kalinya ng building. Yan lang. Then, tatawid ka lang dito pagbalik mo ng Fortress Station. Yan lang. Then, yan lang. Paglabas mo dyan, sa kanto na yung tawid na MTR na yan. Napakabilis lang ng ano. Yung ano kasi yung address ko nakalagay talaga, North Point yun. North Point sa Electric Road. Pero pag mag North Point ka, ang layo. Sobrang layo. Parang bumalik ka lang din ng Fortress kasi mismong Fortress na yan, sa tawid na yan. Fortress Station na. Kaya malayo siya pag mag North Point Station ka. Napakalayo kasi lalakarin mo pabalik ng Fortress. So, mas mainam sa Fortress ka talaga dumaan. Kasi tawid lang and then lakad ng konti nandun na wala. Mga 5 minutes lang na lakad. So, ayan na yung, ano na yun, MTR station. So, pag-uwi ko nga mga Marstes, dumaan ako sa palengke. At ito na, kita ko yung isang, ano ba tawag dito sa, ano na to? Pitik tawag sa amin ito eh. Ayan, nakalimutan ko yung pangalan nito, nahulog siya. Bumili nga ako ng tulingan dyan mga Marstes. Ang isang malaking tulingan nasa 40 Hong Kong dollar. Nasa 300 pesos na rin siya isang piraso. So, medyo may kamangalan din talaga. Ayan, meron isang isda na tumalon kasi buhay pa yan. Buhay pa yung mga isda kasi marami dito mga isda rin ang mga buhay. Pero medyo mahal nga lang. Yan, tumalon nga siya mga Marstes. Kaya nandun siya sa sahig. So, ayun lang. At pagdaan ko ng palengke, pabago nga ako umuwi ng bahay, duman muna ako ng palengke. At gusto kong kumain ng isda. So, ayan. Yan, mamahal na mga isda dito mga Marstes. Kadalasan na binibili ko dito yung mga tumpok-tumpok na galunggong. Kasi $10 lang tumpok, mga 4 na piraso, pwede na. 2 kainan na yan. Ayan nga yung mga buhay ng mga isda, mga seafoods, mga darling. So, ayan, dyan kaya, kasi minsan meron silang mga $10 lang. Ayan, nakabili nga ako ng tulingan dyan mga Marstes. Dito na lang ang aking video.